Hello guys, welcome back to our channel. And right now, pag-uusapan naman natin is yung about sa funding fee. Kasi lately sa content ko, ang daming nagtanong about dito. And right now, sagutin natin lahat ng tanong na yon. So, for example, ito yung mga FAQ doon or frequently asked questions. Funding fee versus trading fee. Long or short lang ba ang nagbabayad ng funding fee? Ano ang epekto nito kung matagal kang nakahold sa trade mo? And paano ang pag-compute ng funding fee? Ito guys, maraming hindi kino-consider to kapag papasok sa trade pero sobrang importante nito. Lalo na sa mga may mga swing position or matagal naka-hold na trades. So basically, ang funding fee is ganito yan charge. Kapag negative ang funding rate, yung mga naka-short position magbabayad sa mga naka-long position. Kapag positive naman yung funding rate, yung mga naka-long magbabayad sa mga naka-short. Ganun lang siya, vice versa. Saan mo makikita kung positive or negative ang funding rate? Dito yan. Pumunta ka sa exchange na gamit mo, makikita mo yan dito, funding rate, nakalagay dyan, funding rate. Tapos, yung cooldown, yan naman yung countdown tuwing kailan nila i-charge yung funding fee. Right now, negative yung funding rate. Ayan. So, yung mga naka-short, magbabayad sa mga naka-long. And yung rate ngayon is negative 0.0032%. Yan. So, sa tanong na funding fee versus trading fee, ano yung pinagkaiba nila? Yung trading fee, 2 beses mo lang yan babayaran. Una, kapag nag-open ka ng position. Pangalawa, kapag kinlose mo yung position mo, another trading fee yun. Yun, 2 beses lang. Yung funding fee, babayaran mo yan every countdown. Okay? As long as naka-open yung trade mo. For example, sa BTC, ang countdown niya is every 8 hours. Okay? So, every 8 hours, magbabayad ka ng negative 0.0031% sa trade mo kung naka-short ka. Tapos, sa pangalawang tanong, long or short lang ba ang nagbabayad ng funding fee? Pareho yan. Meron niyang nagbabayad, meron niyang tumatanggap. Vice versa. For example, ikaw yung nag-trade ka sa BTC ngayon. Naka-short ka. Wala short ka. Short yung position mo. Short position. For example lang to Yan. TP mo. Yan. Every 8 hours, ikaw yung magbabayad sa mga nakalong. Kunwari naka-short ka, ako yung nakalong. Gawa tayo ng image na nakalong para makita nyo siya, siyempre. Yan. Kunwari ito ako. Ito ako. Naka-short ka, every 8 hours, babayaran mo ako ng 0.0032% ng position size mo. Okay? Hindi yung margin position size. Kasi ang position size equals margin multiply by your leverage. For example, 100x leverage, tapos $10 yung margin. 100 times 10 equals 1,000. Position size. Okay? So, 1,000 times, asan yung calculator ko? Okay. 1,000 multiply by 0.0032% equals $0.32 every 8 hours. Kasi every 8 hours yung countdown nitong BTC. Okay? So, in 24 hours, kung naka-open niya ng 24 hours, magkano yun? Times 3 mo. Kasi 3 times 8 equals 24. Yan. $0.096 yung babayaran mong funding fee kung naka-short ka. And ito naman yung makatanggap kong funding fee kung nakalong ako with the same position size Kumpara sa lang ng $1,000 yung position size. Again, position size equals leverage multiply by your margin. Ganun siya kino-compute. Okay? So, ang liit niya tingnan. Pero, dito nagkakatalo. Paano kung yung trade mo is i-hold mo ng ilang buwan? Kunwari, 90 days. Kasi swing swing position. So, kunwari, SL mo, anto, layo. Yan. For example lang wag ka piloso po. Okay, TP mo kunwari dito. Yan. So, for example, 30 days mo yan i-hold. 30 days, 90 days. So, 1,000 times 0.0032% equals 32 times 3. Yan yung per day, di ba? Per day. Times natin ng 90 days. So, $8 yung mawawala sa yung funding fee sa loob ng 90 days. Gets ba? Ang late lang naman, di ba? Hindi masyadong ramdam kasi sobrang tagal ng pag-hold.
Yun is kung magi-stay lang sa ganyan yung funding rate. Kasi nag-iiba-iba yan, hindi yan naka-fixed. For example, nag 0.1, okay? Nag-negative 0.1. So, $1,000 position size times 0.1% equals $1 every 8 hours. Times 3 sa isang araw, $3. Times 90 sa 90 days, $270. Di ba? So, ganun yung kahalagahan na i-check mo palagi yung funding rate. Kasi minsan, dito ka nauubos. Lalo na yung mga funding rate na every hour. Meron yan yung funding rate, hindi yan naka-fix na every 8 hours. Depende yan sa pair. Yung mga volatile na pair, every hour yan nag-charge ng funding rate. So, for example, meron kang trade na volatile pair. Tapos, ang charge niya is 0.1% every hour. Okay? Pataas yung pair na yun, volatile, and every hour 0.1%. Check natin kung magkano yung funding fee na babayaran mo. Same lang yung position size Same lang lahat. So, $1,000 times 0.1% equals $1 per hour yung babayaran mo. Per hour yan. Sa isang araw, kung na-hold ka na sa araw, $24 agad yan sa isang buong araw pag-hold pa lang. So, dito pa lang sa funding fee, lugi ka na kung naka-short ka. Pero, kung naka-long ka, panalo ka. Kasi sabi nga, diba dito, kapag negative yung funding fee, yung mga naka-short, nagbabayad sa mga naka-long. Kung si short, lugi dito, si long naman yung panalo. Diba? For example ulit, long position naman. Yan, ganyan. Kung every hour, same rin, 0.1% yung funding fee, negative 0.1, yung binabayad ni naka-short na $24, sa'yo mapupunta. Okay? Hindi siya sa exchange mapupunta. Hindi siya sa platform. Kasi ang nagbabayar lang dito is yung mga traders na naka-long versus mga naka-short position. Ganun siya. Pero kapag naging positive naman yung funding rate, si short naman yung tatanggap ng funding fee. Si long naman yung magbabayad. Gets? Kagaya na itong Siren. Nakita nyo, yung funding rate niya is positive. So dito, yung mga naka-short naman yung kumikita ng funding fee. Yung mga naka-long yung nagbabayad ng funding fee sa kanila. So, that's how it works. Kaya kung alam mo to, mas magagamit mo to your advantage. So ayun, I think nasagot ko naman na lahat. Funding fee versus trading fee. Long or short lang ba na kapag nagbabayad ng funding fee? Nasagot ko na rin yan. Anong epekto kung matagal naka-hold? Yun, nasagot na natin. Kung matagal ka naka-hold, kung pabor sa'yo yung funding fee, kikita ka ng funding fee. Pero kung against sa'yo yung funding fee, talo ka ng funding fee. Diba? Ganun lang. So, paano yung pag-compute naman? Ganun lang din, kagaya sinabi ko kanina, yung position size, imumultiply mo lang sa funding rate. Yun. Tapos, tuwing kailan siya charge sa'yo, depende sa countdown. May every 1 hour, every 4 hours, and every 8 hours. Kaya, titingnan mo palagi yung funding rate nung pair na tinitrade mo. Kasi hindi yan pare-pareho at hindi yan fixed. Nagbabago yan every time. So, ilang mga bossing, maraming salamat sa panonood. And kung nakapulot ka ng value sa video natin, paki-subscribe naman and click mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga susunod na video. Bye-bye!